Kinumpirma ng Bureau of Internal Revenue na maraming social media influencers ang hindi nagbabayad ng income at business tax. Pero may sagot dyan ng ilang influencer. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Hindi madaling kumita ng pera, pero dahil sa social media, nakahanap ng pagkakataon ang mga online personalities na karaniwang napapanood at napapakinggan sa mga streaming platforms. Bukod pa sa mga content, mayroong mga audience ang mga tinatawag na social media influencers, dahilan para sila ay kumita ng husto. Pero ayon sa Bureau of Internal Revenue, marami pa ring mga influencers ang hindi nagbabayad ng income tax at business tax. Sagot naman ni Krisha Joy, isang social media influencer na unti-unting nakikilala online, hindi maituturing na regular employment ang pagiging isang influencer. I personally understand why it's right to do that. Like, if we're just talking about the fairness of all working individuals, but personally, I feel like influencers shouldn't be taxed because it's project-based type of work. Like freelancers don't normally get taxed whenever they do a project. Taliwas sa kaalaman ng karamihan, hindi automatic na kikita ka kapag nag-trend sa social media. YouTube and Spotify, it's per stream. But as per like TikTok, Instagram, wala siya. Like, trending ka lang. Walang commission when it comes to the views that you get from the watch hours that people watch your videos. Dagdag pa ni Krisha Joy, hindi basta-basta ang pagiging influencer. Kailangang nakikisabay lagi sa uso dahil kahit trending, posibleng hindi mapansin ng mga kumpanya. Ayon naman kay social media manager CJ Mahilum, mahihirapan ang mga influencer lalo na sa mga tinatawag na micro-influencer na i-require na magbayad ng tax. Swertihan lang kasi nabayaran sila ng talent fee. May tinatawag tayong X-Deal. So, with those terms naman sa X-Deal natin, usually, ini-X-Deal nila yung content in exchange of the services, the products na ipopromote nila. So basically, they will not get anything from that company monetary. Wala talaga sila makukuha doon. So parang if kukuhanin mo pa sila ng tax, mas talo din yung influencer. Suwestyon ni CJ sa BIR. Then, I think yung suggestion ko lang din sa BIR na they will assess kung nasa category yung mga influencers na yun, if they really receive the amount na talagang nakabawi na sila, for example, or I think merong specific timeline also. Anila sa mga gustong maging social media influencer, mas mahalaga na nagpapasaya ang content na ginagawa at ina-upload at bonus na lang na pinagkakakitaan ito. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.